Magandang araw sa iyo kaibigan. Isa na namang malugod na ating tinatanggap ang inyong pagbabalik sa ating channel. Humawak kayo sa inyong mga sombrero dahil mayroon tayong malaking balita mula mismo sa kalooban ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Si Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. ay naglabas ng mahalagang pahayag tungkol sa posibleng pagbabago sa batas ukol sa pag-aari para sa modernisasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At nakakamanghalang dahil ang ating bansa ay tumitindi ang kanyang innovation para sa paggawa ng sarili nating mga sandata. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa isang okasyon sa lungsod ng Cebu, binigyang diin ni Teodoro ang mga pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagtangkol sa sarili. Binigyan diin niya ang pangangailangan na baguhin mga patakaran hinggil sa pagbili ng mga kasangkapan ng militar upang maayon ito sa mga layunin at pagpapabuti ng depensa ng bansa. Maraming mga mambabatas mula sa Senado at mababang kapulungan ng Kongreso ang sumusuporta sa mga mungkahing pagbabagong ito. Sa isang opisyal na pagtitipon sa Cebu, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kanyang suporta para sa pagsasama-sama ng mga shipyards at industriya sa Cebu sa proyektong modernisasyon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Binigyang din niya ang mga planong baguhin ang mga batas ukol sa modernisasyon ng AFP at ang batas ukol sa pamimili ng gobyerno ng mga gamit na layunin ng mga pagbabagong ito na palakasin ang Self-Reliance Defense Posture Program at itaguyod ang lokal na pagtutulong sa pagbibigay ng mga kasangkapan at materyales para sa AFP, kabilang na ang mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Mahalaga na tandaan na ang kumpanyang Ustal na may pangunahing base sa Cebu ay unang itinalaga na magbigay ng barkong disenyo ng Pilipino para sa offshore patrol vessels. Ngunit nagkaroon ng mga hamon dahil sa pag-angat ng gastos. Maaring suriing muli ng kagawaran ng tanggulang ito ang mga opsyon habang patuloy ang pagsusumikap ng hukbong dagat ng Pilipinas na ma-modernize. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kamakailan lang niyang binulgar na isa sa mga dating shipyard ng Hanjin ay pinag-iisipang gamitin para sa produksyon ng mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Kahit na dati ay lumipat ng hukbong dagat sa isang Australian shipbuilder, nauwi ang deal sa Hyundai Heavy Industries dahil sa pangabang pagtaas ng presyo, at ito ang nagpunga ng HDP 2200 OPV na may layuning mapalakas ang Self-Reliance Defense Posture. Maaari itong balikan sa susunod na yugto ng modernisasyon ng AFP upang magkaroon ng mas magandang kasunduan. Layunin ng hukbong dagat ng Pilipinas na makakuha ng mga submarino at mga barko upang pumalit sa mga lumang barkong mula sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bahagi ng planong paglikha ng hindi kukulangin sa 6 na barkong offshore patrol vessels na gawa sa bakal sa bansa sa pamagitan ng Balamban, Cebu Shipyard. Ang hakbang na ito ay sumasailalim sa makabulang tradisyon ng mga shipyard sa Pilipinas, kabilang na ang produksyon ng BRP, Tagbanwa at BFI multipurpose patrol vessels na nagbibigay hindi lamang ng mga oportunidad na trabaho kundi nagpapalakas din ng seguridad sa karagatan ng bansa. Ang mga pag-unlad na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat kundi nagpapalakas din ng seguridad sa karagatan sa mga rehiyon na nangangailangan ng malakas na presensya ng hukbong dagat. Kahit ito ang mga kaaya-ayang balita tungkol sa pagsisikap ng Pilipinas na magkaroon ng mas maraming barkong patrol, at dahil dito ay tila baga umaangat ang Pilipinas sa pagpupunyagi nito na gumawa ng sariling mga sandata na naaayon din sa pangangailangan ng ating bansa. Mga awit 32 verse 8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Mga kaibigan, sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, anuman ito, ang ating Panginoong Diyos ay siya ang nagbibigay sa atin ng payo kung saan tayo lalakad, at ituturo niya sa atin kung ano ang tamang daan. Kaya naman kung tayo ay naguguluhan sa mga desisyon natin sa buhay, ihiling natin ito sa ating Panginoong Diyos at tayo ay tutuon niya sa pinakamainam na landas patungo sa landas ng ating Panginoong Hesus.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat Panginoon sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa amin at sa pagtutuon sa amin sa tunay na landas, ang landas ng kaligtasan, kapayapaan at tunay na kaligayahan. Tulungan kay Panginoon na magkaroon ng maayos na desisyon sa aming buhay at ituro sa amin ang tamang landas. Salamat Panginoon sa iyo pong pagmamahal at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.